Mga umano'y miyembro ng Salisi Gang sa Bulacan at Navotas naghasik na naman ng kasamaan. Pero hindi man sila nahuli. Ang kanilang modus kuhang-kuha at hindi maitatanggi sa mga footage mula sa CCTV camera. Kaya naman mga kapuso, panoorin niyo pong mabuti ang susunod naming istorya para inyong makita kung sino nga ba silang mga huli on cam. Nito mga nagdaang araw, tila tumataas ang bilang ng mga naiuulat na mga nabibiktima ng Salisi Gang. Ang Salisi Gang ay isang grupo ng mga magnanakaw kung saan ginagamit nila ang pagiging abala ng kanilang biktima para makuha ang gamit nito. Pero sa kasalukuyan ng kanilang modus, hindi na pinalalampas ang ilang closed-circuit television o CCTV video. Gaya ng ipinadalang video ng youth scooper na si Rodolfo Ramos. Kuha ito ng CCTV sa gift shop ng kanyang pinsan sa poblasyon Pulilan, Bulacan. Makikita na kunwaring may bibili ng isang lalaki at matandang babaeng ito nang makuha ng matandang babae ang atensyon ni ate. Dahan-dahan ang kinuha ni kuya ang cellphone ng kawawang tindera mula sa estante sabay shoot sa kanyang likurang bulsa. Kasalukuyan na raw nakablatter sa barangay at munisipyo ang hindi kilalang lalaki at matandang babae na ito. Ngunit hanggang sa ngayon, hindi pa rin sila nauhuli. Sa isa pang insidente ng pananalisi, si Edwin Santelices naman ang nabiktima ng Salisi Gang. Isang babae di umano ang nakasalisi sa kanyang repair shop sa Navotas at ninakaw ang kanilang panindang cellphone. Maaaring naging matagumpay ang babae sa kanyang pananalisi pero hindi niya alam, kuhang-kuha ng CCTV ang kanyang ginawang krimen. Makikita sa video ang pagdating ng babaeng ito na kunwaring bibili ng cellphone. Hiniram ni ate ang cellphone at kunwaring tinitingnan ito. Matapos ang ilang minuto, binaba ni ate ang cellphone at tila nagpa-load pa. Maya-maya pa, matapos ang ilang pasilip-silip sa estante, umalis sa itong si ate at iniwan ang cellphone kay kuya. Pero ilang segundo lang bumalik si ate at kinuha na ang cellphone kay kuya. Habang itong si Edwin busy sa pag-aayos ng kanyang paninda. Sa aking panayam kay Edwin, hindi raw ito ang unang beses siyang nakasalamuhang babaeng ito. Kaya agad siyang nagtiwala. Tinignan niya po yung cellphone. Sabi papakita niya lang daw kasi yung mga katulong niya gagawin niyang pahulugan. Okay. Tapos Ito yung ganyang modelo ng cellphone. opo. Tapos sabi niya taga rito lang siya. Papakita niya lang daw sandali dito. Nagtiwala naman po ako. Kasi akala ko taga rito nga rin po. Pero ngayon mo lang nakita yung babaeng yun. Bali, Doon mo lang pangalawang nakita? beses na po. Kasi nung nakaraan pong linggo, pumunta na rin po yun dito. Ganon din po yung ginawa niya. Sabi niya taga rito lang. Kinuha niya rin sa akin yung cellphone, tapos pinakita niya. Pero nag-iwan siya ng cellphone nun. Dahil sa abala rin daw itong si Edwin sa pagre-repair ng cellphone, matapos parawang halos 30 minuto, tsaka niya na malayang hindi na ibinalik ng babae ang kanyang paninda. Ito yung kahon nung ninakaw na cellphone, halagang 2,000 piso ito at nakuha pang magbalik ng 2 beses ng babae bago niya tuluyang tangayin yung cellphone. Matapos ang insidente, nadala na raw si Edwin. Anong leksyon yung natutunan mo dito? Huwag basta-basta magtitiwala. Kaya naman sinamahan ko itong si Edwin para i-report sa pulisya ang nangyaring insidente. Fundamentem ito sir, yun ang may ko nito. Kung nasa sa iyo sarili yung CCTV, dali malaking bagay yun. Mas matitrace natin yung tao, kukuha natin yung picture, pwede natin pa-scan or pa-print kung pwede. Hindi pa pipigil ang mga kawatan sa iba't ibang paraan ng pananamantala. Kaya patuloy na paalala ng mga otoridad, mag-ingat, maging alerto, at huwag basta-basta magtitiwala